bumagsak ang bahagi ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa San Jose del Monte City, Bulacan ngayong umaga. Ayon po sa mga ulat na nakuha ng News 5, kalagitnaan pa ng misa ngayong Ash Wednesday nangyari ang pagguho. Dahil nga Ash Wednesday, dagsa ang mga deboto, kaya't marami ang nabagsakan. 37 na ang isinugod sa mga ospital, pero pinangangambahang tumaas pa ang bilang na yan. Para sa ibang detalye, patuloy na tumutok dito sa Good Morning Kapatid at sa Frontline sa umaga. Para naman bigyan tayo ng iba pang detalye kaugnay ng nangyaring pagguho sa St. Peter Parish Church sa Bulacan, makakausap natin ang pinuno ng San Jose del Monte City Disaster Risk Reduction Management Office, si Ms. Gina Aison. Magandang umaga, Ms. Gina. Ma'am, meron na ho ba tayong mga karagdagang detalye tungkol nga ho sa nangyaring disgrasya dyan sa Bulacan? Magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig. Ngayong umaga na ito, dito po sa San Jose del Monte ay nagkaroon ng pagguho sa second floor po ng St. Peter Parish, Barangay Tungkong Mangga. Sa ngayon po ay meron tayong initial na pasyente na 45. Ang 45 po na ito ay naidala na po sa iba't ibang ospital ng lungsod. At ang ating pong punong lungsod, Mayor Arthur B. Robes, ay nangako na sasagutin po ng lahat ng gastusin ng lahat ng pasyente na ito. At ngayon po ay lahat naman po ay minor injury lang ang natamo ng mga pasyente natin. At ang amin pong CSWD ay nakakalat na rin po sa iba't ibang ospital para po masiguro na ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng pasyente na ito ay maibigay po ng lokal na pamahalaan. Ma'am, meron ho ba tayo ng malinaw na dahilan o rason kaya kung bakit nangyari itong pagguho? Sa initial po na investigation lang, sir, at assessment ng city building official at ng city engineering, ang bahan po ay medyo may kalumaan na din at ang second floor po nito ay made up of wood. Medyo dumami po ang nagsisimba ngayong umaga na ito na hindi kinaya po yung bigat ng mga nagsisimba. Kaya po nag-collapse po ng dahan-dahan yung bahagi lamang po ng second floor ng simbahan. May tansya ho ba tayo, ma'am, kung ilang tao kaya yung dumalo sa misa kaninang umaga, lalo na yung siguro yung mga tumungo dyan sa second floor para nga bumigay itong sinabi ninyong second floor na gawa sa kahoy? Ilan yung mga nagsimba? Siguro po, puno po kasi yung simbahan eh. Mga estimate po nasa 500. Baka more than 500. Less than 500 po siguro. Pero hindi naman po bababa ng 400. Okay. So, ibig sabihin, sa second floor pa lang yun. Ma'am Gina, linawin lang natin yung sinasabi niyo hindi bababa sa 400. Hindi po. Siguro yung sa second floor po, nasa kulang-kulang 200 po siguro. Okay, pero ang... Pero yung sa portion po ng gumuho, baka nasa 100 po. Okay. Pero ma'am, tanong lang din natin, gaano na ho ba katagal itong simbahan ng St. Peter? At linawin lang din natin, ma'am, nagkaroon na ba at some point ng refurbishing o renovation doon sa simbahan? O talagang simulat sa pool, hindi na ho nagkaroon ng updates doon sa simbahan? Pinataya po nila na nasa 30 years na po yung simbahan. Yung repair po ay... wala pa naman pong nagawang repair doon sa loob ng simbahan. Pero yung paligid po ng simbahan ay nagkaroon na po ng panibagong construction. Pero yung pinakaloob po ng simbahan ay hindi pa po na re-renovate. Okay, maraming salamat po. Patuloy yun nating tututukan yan. Muli, Ma'am Gina Aison, Head ng SJDM Disaster Risk Reduction Management Office. Umakyat na sa 45 ang bilang ng mga sugatan dahil sa pagguho ng ikalawang palapag ng St. Peter Parish Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Gaya po ng una naming ulat, nangyari ang pagguho sa kasagsagan ng misa ngayong Ash Wednesday. Sa panayam namin kanina sa SJDM Disaster Risk Reduction Management Office, daan-daang deboto ang nagpunta sa misa. Posibleng gumuho ang ikalawang palapag dahil sa dami ng mga deboto. Sa mga viral video, nakita pa ang tindi na nangyaring pagguho. Dali-dali rin ang pagresponde ng mga rescuer. Pinangangambahan na dumami pa ang sugatan. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.